Ayun, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, basag pa rin ang boses ko. Ay, nako mga kababayan. Eto na nga. Kahapon mainit, isang linggo nang mainit ang usap-usapan na inaasahan netong grupo ni Sara Duterte na sa kanilang gagawin na pagpapaawa at drama, yun siguro naisip ni Sara ang drama na maaawa sa kanila ang militar at kapulisan. Kaya ngayon mga kababayan, yung panawagan nila na ano yan, na planado yung panawagang people power, yung eksena ni Sara, ganon. Kasama yan sa kanilang mga plano mga kababayan. Oh. So sa mga hindi nakakaalam, hindi nagwagi yung kanilang plano. Opo buti na lang magaling talaga at mahusay ang ating Pangulong Bongbong. No, mabilis mag-isip. Oo. Kaya itong si Sara, pagkatapos ng lahat ng maghahapon ng sarsuela, mga kababayan, biglang kumalma. Oo. Akala ni Sara, kailangan gayahin yung style ng tatay niya na medyo pasigaw-sigaw, pamura-mura, para maalala naman ng mga tao na yung tatay niya ay ganun din siya. Ganun pala yun. Oo. Maghapon po ako sa kwentuhan kahapon. Diba? Nakapag-live pa nga ako. Oo, kasama ko si Madam Ellie at si Madam Pebbles, si Mami Pebbles. Diba? So yun. Kaya bago natin umpisahan itong ating tatalakayin na masaya, wag niyo akong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Oo, nilabas na kanina yung ating isang video. Opo ewan ko, ano lang yun, saglit lang yun, ilang minuto lang yun. Baka naman hindi nyo pa napapanood. Opo naka-upload. Sara may tama. Para naman hindi hindi lang kayo yung masaya, baka naman pwedeng paki-share nyo na. Diba? Kwela, diba? Kwela naman Kaya mga kababayan, malaking bagay yung pag-share nyo para maipakita natin. Hindi lang yung nandito tayo sa comment section. Isang share lang, mahalaga yan. Para maipahatid natin at maipakita yung ating pagsuporta kay Pangulong Bongbong. Diba? Mga kababayan, sa mga gustong idemanda si Maharlika mga kababayan, nako nagbabayad yan. Mahirap talaga na ikaw ay maidemanda lalo't lalong malakas ang ebidensya. Si Maharlika mga kababayan, binayaran si Abel. Inabsuelto. Kaya nga si Abel tumahimik na mga kababayan. Kung sinasabi niya na gagamitin yung estilo para kay Mel Robles, Maharlika malabo yan. Maniwala ka sa akin. Itaga mo pa sa ulo ni Bato. Hindi mangyayari. Magpapa-absuelto si Mel Robles sa'yo. Diyos ko po. Nako, grabe. Siyang damakmak ang pera noon. Hindi kailangan ng pera noon. Yung balintawak lang palengke. Kita mo yung araw-araw na kinikita niyan. Putik na yan. Paano magpapa-absuelto sa'yo? Ang tanong, eto, Maharlika. Kanino mo kinuha yung pambayad mo? Diba? Kanino mo kinuha yung pambayad mo? Kay Abel Bacudio. Diba? Tanong yan mga kababayan, baka alam nyo. Baka alam nyo. Paki-comment naman dyan kung alam nyo kung saan kinuha ni Maharlika yung pambayad niya. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Na-comment nyo na ba? Alam nyo si Maharlika, actually, wala na. Hindi na yung dati na halos araw-araw
mukha niya makikita nyo sa social media. Di ba? Ngayon mga kababayan, parang ka-level na lang nung ating kasama. Sino? Mas mataas pa nga si Mima. Loko. Diba? Diba, Ate Banji? Oh. Napansin nyo ba na kung pagbabatayan ninyo, mga kababayan, abay, mas mataas na ngayon si Mima kaysa sa kanya. Diba, Maring Diday? Kaya si Maharlika, malapit na, Maharlika. Magagaya ka na sa mga vlogger na wala ng bilang. Yan ang problema. Alam nyo, yan ang problema kapag nagbablog ka, tapos ang mga kwento, balita mo, puro fake news. Diba? Hindi kasi ano yan mga kababayan eh. Hindi maitatago yung mga yan eh. Darating at darating yung panahon, mabubuko ka eh. Tingnan nyo si Sarah, buko, diba? O yan ang nangyari sa kanya. O walang sumama. Anong nangyari? Eh di nagpaawa. Paawa ngayon mga kababayan, meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang recorded video na hindi naman daw siya nang aaway kay Pangulo, hindi naman daw siya ganito, hindi naman daw siya ganyan. Anak ng pinapa, mga kababayan. Eh di ba, ilang beses nating nakita yan na ano, na nasa entablado habang sinisigaw ang pagbaba ni Pangulo. At nando doon yung alin, yung tawa value. Di ba mga kababayan? Habang sinasabi na bangag si Pangulo, abay nando doon yung tawa. Di ba? Tawa, bumisngis, at parang kinikilig pa. Di ba mga kababayan? So ano yung sinasabi mo, Sarah, ngayon? Na never mong kinalaban si Pangulong Bongbong. Abay hindi yun makakaligtas sa mata ng kanyang asawa. Dahil busy si Pangulong Bongbong Marcos, tandaan mo, sa pagpapaganda, pagpapaunlad ng ating bayan. Kaya yung asawa niya ang nagmamatsyag sa inyong lahat. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para sabihin ka. Kaya yung mga DDS, dismayado na. Alam nyo ba na marami na sa kanilang panig, ang ayaw ng sumuporta? Nakakatawa. Biruin nyo mga kababayan, pansinin nyo si Crisette kung pinagtanggol yung kanyang kagagahan. Pansinin nyo yung mga babae dyan na dating maiingay, biglang tumahimik nung nagmumura sa social media. Wala na sila mga kababayan. At isa pa siguro na dahilan, yung kanilang mga pangako na maagaw pa ang kapangyarihan. Yung maagaw ang kapangyarihan, Sarah, kalimutan mo na yan. Tandaan mo, malabo pa sa tinta mo na mangyayari yan. Totoo yan. Hindi na mangyayari yan. Bakit? Nandun ako, madudulas ako. Ito na lang. Kasi kahapon ako'y nakipag-inuman. Sa paligid-ligid, abay, yan ang bulungan. Pinagtatawanan ka, ng maraming tao. Tandaan mo yan. Pinagtatawanan ka ng maraming tao. Di ba? Kahit nga taga ibang bansa, binalita ka. Ay, grabe, binigay mong kahihiyan dito sa aming bayan. Di ba mga kababayan? Tandaan nyo to. Si Sara Duterte ay, ano yan, baby? Nagbigay, hindi karangalan, kahihiyan. Tandaan nyo, kahihiyan ang binibigay netong si Sara Duterte, 10 ng kanyang mga kawal. Sino ba yung mga kawal niya? Unang-una, mga vlogger na tanga. Ikatlo, yung mga uto-utong supporter niya. Ika-4, yung mga kaalyado niyang mga mangmang sa gobyerno.
Oh, sama-sama sila. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.